Kailan nga po ba pwedeng sabihin na wala na tayong hahanapin pa sa buhay? According to studies, napakarami po mga tao ang talagang matatawag na KSP o kulang sa pansin. Marami pong mga tao all throughout their lives become problem personalities because they did not receive enough care, enough attention when they were children. Kaya napakahalaga yung merong atensyon na tinatanggap. Ano po ba ang atensyon ng ating Diyos na nakatuon sa ating lahat? God's words reveal His character, His intentions, and His plans for us. God's words can assure and steady, strengthen, and guide us. To know God's word is to be founded on the rock, to have a strong foundation, to grow and rise from that rock and be blessed. Ano po ba ang mga salita ng Diyos that covers every period of our lives? Ito po ang nais natin ngayong sariwain, God's Word and the cycle of life. Ano ba ang mga bahagi ng buhay natin na covered by God's Word? At ano bang sinasabi ng Panginoon for every aspect of our lives? Dear God, we pray that you may speak powerfully, may you speak directly to our hearts. We surrender ourselves to you, Father, and we continue to ask you to cleanse us from all sins, from all iniquities. Nawawalang maging hadlang para ang inyong pagpapala at dumaloy sa aming buhay. Ang katotohanan nyo, maunawaan namin, maipamuhay. Nais namin tingnan ang maraming bahagi ng iyong salita sa sandaling ito. Father, we like to look at your many words and verses in your holy book, the Bible, so we can be reassured, so we can understand more deeply kung ano po ang relasyon namin sa inyo at sino kayo sa bawat panahon ng aming buhay. Enrich our study of your word, O Father. Enable us to see, to understand, to hear, and give us the wisdom so we can have very personal applications of your word. Quiet our hearts. Still our nerves, O God. Salamat po sa aming health. Thank you, Lord, for everyone who made it to worship today. Salamat po sa kalusugan ng aming katawan. Salamat sa mga material resources that you extend to us so we can be free and be here. Thank you, Father. We celebrate life. Ang mga nagkakaroon ng karamdamang pinapagaling mo, nanghihinang pinapalakas mo, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo. Sa mga hinangon nyo, sa mga suliranin, sa marami mga hadlang, ngayon narito para kayo purihin. Salamat po. All of these graces come from you. And we like, Lord, to reflect your glory in our lives. We like to be channels of your blessings to other people. But first, we ask that you bless us. And as you bless us, we offer ourselves to become blessings to other people. Teach us. Be our speaker. Kayong itinataas namin. Kayo ang dinayo namin sa lugar na ito. Kayong nais naming marinig, Ama, God of Moses, God of Abraham, be our speaker. Use your servant only as a channel of your words, but may every thought be yours. Bless these thoughts, Lord. Protect them from distortion and from wrong use of the evil one. And even as we are gathered here, we pray, Lord, that you will protect our loved ones who are out of sight right now. And you will protect us from all works of evil men and evil spirits. Nawa ang iyong kapayapaan mapasamin. Kayo po'y lumalapit sa inyo. Naniniwala inyong diringgin sapagkat umihiling kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. God's Word and the cycle of life. Ito po ay mga teachings, commands, the words of God that cover every period of a person's life. Unang-una, ano po ba ang mga words of God that cover our conception? Yung tayo ipinaglihi, ipinagdalang tao pa lamang. Hindi pa alam ng sarili nating mga nanay, tatay, magulang na tayo nag-e-exist na pala. Ano ang alam ng Diyos tungkol doon? Psalm 139, verses 14 to 16. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ano pong lesson na makukuha natin dito sa Psalm 139? God knows you from conception. Zygote pa lang tayo. A one-celled individual, kilala na tayo ng Diyos.
Sabi, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place. Kailan ba nalalaman ng isang ina na nagdadalang tao na siya? Mga 1 month later, 6 weeks, 2 months, yung iba, 4 months, ay, nagdadalang tao pala ako. Hindi pa napapansin, no? Pero ang Panginoon, the very moment that we were formed, euphemistically said, in the depths of the earth, alam na niya. At, ginawa na niya ng plano ang ating buhay. Sabi niya, all the days ordained for me were written in your book. Itinakda ng Panginoon at ginawa ng plano ang buhay ng isang nilalang na ito. Subalit ang Panginoon ay hindi diktador, meron siyang magandang kalooban, meron siyang perfect will, and as you obey that will, and dependent on how you obey that will, that's how much of God's plan will happen. So may plano ang Diyos, pero kung gaano kasidhi ang pagsunod natin sa kanyang kalooban, doon natutupad yon. Kaya may tao na, siguro 50% ang plano ng Diyos sa buhay niya, natupad. May 30%, may 70%, may 90%, depending on how obedient we are to God's will. Kasi meron tayong free will eh. At madalas nakikipagtunggalian sa will of God. Pero, may plano sa inyo ang Diyos. Di ba masarap isipin yon? Kung minsan may nobyo ka, 5 taon na kayo magnobyo, hindi ka pa inaalok ng kasal. Nag-iisip ka, may plano kaya siya sa akin? No? Meron man, pinakasal lang ka, tapos hindi ka sinisipot. Tatanong mo, may plano kaya siya sa akin? Pero may plano para sa atin ng Diyos. Yun importante. Kung ang mga kapwa man natin nagkukulang ng pagpaplano para sa atin, ang Diyos hindi. The moment we were conceived, God already ordained for us the number of our days, the life that we will have, pero depende yon kung ano ang obedience na ibibigay natin sa Kanya. So kung nagtataka kayo, nalulungkot ko minsan, wala man lang nakakakilala sa akin, dumating ako at umalis, hindi ako napapansin. Hindi yun totoo. The moment you were conceived, God already knew you until you see Him face to face. What about at birth? Sa panahon na isinilang ka na. Isaiah 49 verse 1, listen to me, you islands. Hear this, you distant nations. Before I was born, the Lord called me. From my birth, He has made mention of my name. So may pangalan pala tayo sa Diyos. Hindi lang natin alam kung yung pangalan na ibinigay sa'yo ng nanay mo, Sipoteka, Electrica, kung ano ng mga pangalan, kung yun ang tawag din sa ng Diyos. Sabi, from my birth, He has made mention of my name. And God knows us by name. Sabi ko nun, before I was born, the Lord called me. May ganong calling ang Panginoon. Sayang lang nga. Maraming mga tao na buhay at namatay, hindi natupad yung magandang kalooban ng Diyos. Kasi dinadaya sila ni Satanas, dinadaya sila ng kapwa-tao, dinadaya sila ng emosyon, ng kanilang mga desires, na lalayo. But God knows you before, and God knows you at birth. Isn't that comforting? Sabihin natin, walang malamang, walang celebration ng ikisinilang ako. No? Pero hindi yun totoo. God knows. What about at childhood? Sa ating pagiging paslit o bata, Psalm 127 verse 3, sons are a heritage from the Lord. Children are a reward from Him. So, gantimpala pala ang mga anak. So, kung tayo yung mga bata, tayo yung gantimpala. Kung tayo yung magulang, tayo yung ginantimpalaan. Ano pa ang mga sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa pagkabata? Proverbs 17:6, children's children are a crown to the aged, and parents are the pride of their children. In other words, ang apo ay parang mga maniningning na hiyas daw na korona ng mga may edad na. Kaya nagtataka naman ako dun sa iba, naging lola na nga, biruin nyo ang laki-laking blessing, maging lola. Ayaw patawag na lola. Tawagin mo na lang akong tita. Tawagin mo na lang akong mami. Samantalang napakalaking accomplishment na yung anak nyo nagkaanak. No? Sapagkat maraming tao hindi nagkakaanak sa buong buhay nila. O nagkaanak man yung anak nila, hindi nagkaanak. O nagkaanak man kayo at nagkaanak ang anak nyo, pero maaga kayo namatay. Wala nang tumawag sa inyong lola, hindi nyo na narinig yung magandang musika ng word na lola. Kaya masarap yon. Yung iba sa pagpapabata, kasabay ng pagpapaunat ng mukha at pagpapafacial, ayaw patawag ng lola. But I think that it is a genuine blessing to become a grandparent. Kasi una, ibig sabihin, yung lahi nyo, prolific. Second, binigyan ka ng mahabang buhay
para masilayan ng iyong mata ang iyong apo. To celebrate God's goodness, hindi dapat i-deny yun. No? Kasi masyado tayo kung minsan na-obsessed with the culture of youth. Dapat youthful ka kasi yun ang sikat na sikat. Siyempre, yun ang sineselebrate ng mga palabas na Sex in the City. No? Yun ang sineselebrate ng mga Let's Get Physical. Pero sa mga spiritual na tao, bawat araw na nadadagdag sa iyong buhay, lalo't taon, yan ay napakalaking parangal sa Diyos at dapat ipagdiwang. Hindi ko naman sinasabing magmukha kayong pindangga at pagkatanda-tanda. Pero yung mangilan-ngilang mga puti-puti, napaka-gandang tingnan. Isipin nyo, humaba ang buhay nyo, nagkaroon pa kayo ng puting buhok. Yung iba, 17 anyos pa lang, 12 anyos, namamatay na. It is a crown that we must wear. Hindi ko naman sinasabi, huwag kayo magpakulay. No? Ang point is, huwag masyadong itago ang edad kasi para na rin natin sinabing hindi pa nga pinapahaba ng Diyos ang buhay ko, yung bata-bata ko pa. Masarap yung nakikita, may edad na siya, pero tamo, buhay pa. Lalo't may kalusugan pa, prolific pa, may nagagawa pa sa buhay. I think it glorifies God. Mark 10:14-16, ano pong sabi tungkol sa mga bata? Sinawayin ng mga disipulo ang mga bata na lumapit kay Jesus. Kasi alam niyo nung araw, bawal yung mga batang lumalapit sa mga rabbi, sa mga magagaling at mahuhusay na tao. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. I tell you the truth, anyone who will receive the kingdom of God like a little child will never enter it." And he took the children in his arms, put his hands on them, and blessed them. You know, the Lord was being unconventional here. Hindi pinapansin yung mga bata at saka mga babae dapat sa ganito mga event. But you know that the Lord was correcting all the traditional errors even of Israel. So dapat ang mga bata lumalapit sa Panginoon. So kung tayo yung may mga bata sa ating pamilya, ilapit sa Panginoon. Ito yung mga unsaid, mga indirect messages of these words. Tungkulin nating ilapit sila sa Panginoon. Sapagkat habang bata sila, teachable pa, madali pa nating makontrol ang schedule kung saan sila dadalhin. Pag hindi sila lumaki, nakilala ang Diyos, napakalaki ng pagkakataon that they will be your enemies. If you don't win the children for Christ today, they can be your enemies tomorrow. Or they can be the enemies of the Lord Himself. Kaya mahalaga, may pananagutan po tayo. Kaya ine-encourage ko ang mga tao, put up Christian schools, put up quality Christian schools, at tayo naman mga Kristiyano, pag-aralin ng mga anak, mga apo, mga pamangkin natin sa mga Christian schools. Kasi maghapon, nabababad sila sa salita ng Diyos, natututo sila hindi lang ng arithmetic, hindi lang ng reading, kundi ng God's Word, which is very important. At duty natin yon. Proverbs 22 verse 6, "Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it." Huwag kayong mag-alala pag lumaki na, pag tumanda na kung anong gagawin. Kung meron na sariling kalooban, may sarili ng disposisyon, huwag kayong mag-worry about that. Kasi kahit kayong mag-worry, hindi nyo pa rin makokontrol. Pag lumaki na yung mga anak, saan pumunta, kahit mapagbawalan, pag hindi sumusunod, hindi naman talaga nakokontrol. Pero, ang dapat natin gawin sa tamang timing, habang bata pa, palakihin ng may pagkakilala sa Diyos. Ang sabi ng Proverbs 22, "When he is old, he will not depart from it." So gusto niyo pa magkaroon ng mapayapa na pagtanda na ang mga anak ninyo ay mga makadiyos, mga mahuhusay, kung hindi man perfect at hindi man nearly perfect, at least hindi naman very bad. No? Kailangan palakihin natin ang may pagkakilala sa Diyos habang maaga. Habang kaya nating ma-influence, bata pa sila, gawin na natin. Kasi pag matanda na, halos kuminsan, ayaw na rin makinig. Pero kung naunahan na ng salita ng Diyos, hindi na mababawi ni naman. Magkamali man yun, nagbabagong loob din, nagbabalik loob din agad. Hindi pwedeng magkamali ng matagal. Hindi naman ibig sabihin kung mo pinalaki nyo sa Biblia, pinalaki nyo sa church, automatically nagiging pagkabanal-banal pagtanda. Pero magkamali man, merong agent by which the person can remember and can be counseled and can change. That is the Word of God na natanim na sa kanya na una na nun, wala nang pwedeng kumuha nun. Nagkakamali man, madaling magbalik loob. Pananagutan natin yun. Kaya nga sa church, we put up Sunday school for adults and for children. Tapos yung mga ibang magulang, ayaw namang ilagay sa Sunday school ang mga anak.
kasama pa rin nila sa worship hall, pag matanda yung level ng usapan, hindi na-appreciate ng mga bata. So, anong ginagawa ng mga bata? Kinakalkal yung katabi, talon ng talon, kung ano-anong pinaggagawa, nagkakasala tuloy yung katabi. Gustong ganyanin yung anak ng may anak. Dan ba't ang likot-likot ng batang ito? Diba? Pag hindi nakatingin yung magulang, iniirapan. Pagka tumingin ulit ang magulang. Kaya iwasan yung magkasala yung mga kapwa, no? Kung nakukitan kayo sa anak nyo, baka sila'y kinikilabutan. Kaya kailangan ilagay sa tamang lugar. Ephesians 6, 1-3, may utos din sa bata, sa mga anak. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Paano matututo yung mga children how to honor their father and mother? Bata sila. Unang-una, the father must honor the mother. And the mother must honor the father. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? At makikita ng mga anak nyo that you honor each other, yun ang gagawin nila, they will honor you. Kung kayo nagbabatuhan ng mga aparador, di ba? Mga sewing machine, washing machine, anong mangyayari? Tinuturo sa anak nyo na huwag igalang ang kanyang ina o ang kanyang ama, damay din kayo dun. Kailangan mauna kayo. If you want to be a good father, you must be a good husband first. If you want to be a good mother, be a good wife first. Dapat nauuna. Tapos sabi, obey your parents in the Lord. Ibig sabihin, tuturuan nyo ang mga bata na sundin kayo. Huwag kayo nagbibigay ng mga rules na hindi naman kayo serious na i-implement. Pag binibreak, okay lang. Pag nagbigay kayo ng rule, yung talagang konti lang, pero i-implement nyo. Magpalit na kayo ng pangalan pag di kayo nasunod. Pero huwag niyong damihan dahil baka magkapalit ka kayo ng pangalan. Yun lang talagang kailangan. Pero talagang i-implement at consistent. How will they know how to obey you if you do not demand obedience? Pero mga first 7 years, first 10 years, you demand that at lumagay kayo sa lugar at maging kayong resonable at tama kahit na 20, 30, 40, 50, 60 years na mga anak natin, tayo'y sinusunod pa rin. Hindi kayang bawiin ang naituro habang bata. Kaya unahan si Satanas. Kaya binabantayan natin, ano bang napapanood sa mga TV, ano bang mga pinunood na pelikula, ano ba ang mga games, ano ba ang mga ginagawa. Kasi habang bata, meron pa tayong influence. Anong sinasabi ng mga verses na ito? Children are to be trained. Duty natin yon, and it's also our privilege. So, involve ang Panginoon sa paglilihipalama, sa pagsilang ng tao, at involved siya habang yun ay musmos. Involved din ang Panginoon sa youth o sa mga kabataan. 1 Timothy 4:12, ang bilin ni Lord ni Paul kay Timothy, sapagkat bata ito may ministry na. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. In other words, youth, kayo mismo ang magbibigay ng example to everyone else. Hindi lang kayo yung parang tumitingin sa mga example, you are to be the example. Especially mga Christian youth. At huwag doon yung papayagan na maliitin kayo dahil bata pa kayo. Alam niyo naman sa Eastern culture, sa Orient, pagka bata ka, parang huwag kang kikibo. Bata ka pa lang, ako dapat. Pero sabi niya, earn the respect that you want. Kaya dapat impeccable lang yung speech, ang life, love, faith, and purity. Yan ang bilin sa youth. Hindi yung if it feels good, do it. Pag pinakinggan lang po natin yung mga sinasabi ng Bible sa youth, hindi maliligaw ng landas Sa Proverbs 1:10, my son, if sinners entice you, do not give in to them. Kaya mga sinasabi ng advertisement na give in, yan ang kabaligtaran. Ang sinasabi sa Bible, do not. And Ecclesiastes 11 verse 9, be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. Then jump to Ecclesiastes 12:1, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them.
Pag pinagsama-sama po natin ang mga teachings ng Ecclesiastes about the youth, ang sinasabi, habang bata ka, mag-enjoy ka, gawin mo ang lahat ng pwedeng gawin ng bata, pero tatandaan mo lamang, natatanda ka rin. At haharap ka sa Diyos. Kaya bagamat mag-enjoy ka, do whatever you can do, alalahanin mo na may judgment for everything you do. Hindi po ito panakot na huwag kang mag-enjoy dahil may judgment. Huwag mong gawin ang gusto mo dahil may judgment. Hindi po. Sabi, gawin mo ang gusto mong gawin. Tiyakin mo lang na yung ginagawa mo, kahit magkaroon ng judgment, pasado. In other words, lalagyan mo ng limitasyon ng ginagawa mo, lalagyan mo ng hangganan. Kasi syempre naman yung mga youth, syempre youth sila, tayo naman maraming matatanda ko minsan, pinipigil na natin yung children na maging children, bibihisan mo ng kaya ganda-ganda, pagkatapos huwag ka maglalaro, dodami ka. Wala namang appreciation yung bata sa maganda niyang damit eh. Ang gusto niya maglaro. No? Gusto naman ng mga ibang magulang yung anak nila showcase. No? Showcase ng kalinisan, ng ganito. Yung bata naman, hindi na nag-enjoy sa kanyang pagkabata. You know, children should be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Pag sobrang naman clean, baka wala ng fun yun. No? Kailangan pinapayagan natin. So yung mga youth, ganun din. Very exuberant, maraming energy, tapos gusto mo lagi, tahimik ka. Hindi pa naman siya matanda. Hayaang maging youth yung youth. Tiyakin lamang na ang ginagawa niya hindi nakaka-offend sa holiness ng God at hindi niya pagbabayaran pagtanda niya. Kaya sinabi, remember your Creator in the days of your youth. Ibig sabihin, hindi ko mamalakas ka ngayon, panayang puyat mo, panayang pahirap mo sa sarili mo, magbabayad ka rin niya pag may edad ka na. Hindi ka kumakain ng tama, ang dami mong ginagawa, sinaksakan mo na ng lahat ng drugs yung mga ugat mo. So ano mangyayari pag tanda-tanda mo ng konti? Wala kang maalala, lagi kang nakatulala. Hindi ka nakapag-aral, wala ka tuloy makuha magandang hanap buhay o negosyo. So kaya sabi, remember your Creator in the days of your youth. Ibig sabihin, mamuhay ka ngayon. Pero tandaan mo, hahaba pang buhay mo. Ano naman magiging buhay mo pag tanda mo? Tandaan mo. Darating pa yung panahon na yon. So isa pa yun sa duty nating ipaalala sa youth. At kung tayo yung youth, alalahanin natin yon. May utos pa po, Ephesians 6:2-3. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Isa pong commandment ng Panginoon na may kakambal na promise of long life, yung to honor your father and your mother. Wala pa ako nakita na tao na nagbibigay ng galang, talagang nang dapat na matanggap sa kanyang atensyon ng kanyang mga magulang na pagkatapos napasama ang buhay. Kumisan pagka yung buhay ng isang tao, parang ang gaan ng buhay niya. Bakit ganon? Tinitingnan mo, siguro naging mabuting anak. Kasi pangako ito ng Diyos. Maging mabuti kang anak to honor your father and your mother. To honor them, hindi lang sa words po at opo, hindi lang sa behavior mo with them, but also your behavior away from them. Nakikita niyo mga kumisan, kahit mga kagalang-galang na mga ina, tinitingala, napapayuko sa paglalakad dahil sa ginagawang kabalbalan ng mga anak. Dating kung maglalakad din, napakataas noo, pero halos kulang na lang gumapang sa lupa para huwag makita ng iba dahil ang daming iskandalo na pinapasukan ng mga anak. Kaya ganun din yung to honor our parents. Mamumuhay tayo na pag nakikita tayo, napupuri yung magulang natin, hindi napipitasan. Sino bang mananay niyan? Sino ba tatay niyan? Bakit naging ganyan yan? Kumisa naman kasi, tinuruan ka naman talaga ng tinuruan, pero itong kahit tigas-tigas sa ulo, ang nasisisi ng lipunan ang mga magulang, na kawawang magulang. So, honor your father and your mother. Yan ang bilin sa youth. What about early adulthood? O sige, so siguro young married couple na kayo, young wife, young husband, o young professional, medyo adult na, pero hindi pa masyado. Malakay 2:15. Sabi dito sa may mga asawa, so guard yourself in your spirit and do not break faith with the wife of your youth. Gentlemen, listen. Do not break faith with the wife of your youth. Kailangan, yung sinumpaan ninyo sa inyong pagpapakasal, tutok din hanggang kamatayan. Hindi yun empty. Sabi, do not break faith with the wife of your youth. Be faithful to the wife of your youth. Hindi yung to the youth of your wife. Madalas nababaligtad yan No, ang napapahalagahan, the youth of your wife.
not the wife of your youth. So ang mga babae, kawawa naman sa pag-extend ng kanilang youth. Dahil ang gusto ng mga lalaki laging youthful. Bakit ang gusto sa kanilang asawa banat na banat ang mukha, maayos-maayos. Samantalang si asawa naman, ang bewang kay laki-laki na rin. No? Kalaylay na rin ng mga kung ano-ano dito. Pero ang gusto, dalagita ang itsura ng asawa niya. Hirap na hirap tuloy ang mga babae, yung mga 60 anyos na nagbumukhang dalagita. Pag ngiti tuloy mo, ang ganda ng dimple mo, pusod ko na yan. Coffee facelift, nakarating na yung pusod dito sa mukha. Dahil yung asawa, laging tingin ng tingin sa mga dalagita. No? Dapat, pareho kayong bata nung nag-asawa kayo, sabay din kayong tumatanda. No? Hindi, you allow your wife to grow old and to look old. Because it is oppressive to always be expected to look young. Hindi na bakit ka nakatawa? Hindi ko lang talaga maisara ang bibig ko. Nakaganyan na talaga yan eh. Dahil, tapos tawang-tawa nasa niya. Ba't hindi ka makatawa na malakas? Baka mapilas ang mukha ko. Di ba malaking oppression yan? Mga kababaihan, huwag kayong magpadaya. Mabuti na i-stretchable ang mukha nyo kaysa hindi maigalaw. No? Dahil kung minsan abnormal naman yung mukha kayong 30 anyos, yung pala si 70 na, abnormal pa rin. Yung ibig sabihin, maganda naman yung nagkakaedad yung itsura mo, lalo't may pinagkatandaan ka, hindi naman masamang magmukhang matanda. No? Huwag tayong magpapadaya sa Hollywood na ang lahat ng tao hindi tumatanda. Tumatanda ang tao. Sa early adulthood, you're supposed to be faithful to the wife of your youth. Ecclesiastes 9:9, ano pang bilin? Enjoy life with your wife. With your wife, ha? Hindi not with someone else's wife. Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. So ang bilin sa mga husbands, enjoy life with your wife. Kung katabi yung wife, sabihin nyo nga sa kanya, enjoy life with me. Sabihin nyo nga. Yun. Hindi yung with kung sino-sino. Alam nyo, kung iba ang inyong kapiling, ang inyong asawa lalong tumatanda, kahihintay sa bahay, kanta ng saan ako nagkamali. Kaya tuloy pupunta na sa kani-kaninong mga doktor, salamat po doktor, etc., etc. Ang nangyayari, na-o-oppress. Siyempre, yung ego ng asawa na iniiwan ng lalaki at pumupunta sa dalagita, na-i-endure No? Kaya importante yon, enjoy life with your youth. With the wife of your youth. Enjoy life with your wife. Hindi yung puro na lang kayo hirap, puro mga anak na lang, magtiis tayo, magtiis para sa mga anak natin. Husbands, ang number 1 yung duty ang wife nyo. Wives, ang number 1 yung duty, husband. Secondary lang ang children. Hindi nyo partner ang anak nyo. Ang magiging partner nila, yung mga magiging manugang nyo. Kaya maraming mga nanay wala sa lugar. Yung anak ang laging gustong kasama siya, tuloy, yamot na yamot ang manugang. Abay nanay, doon ka sa tatay, hindi ka sa anak mo, hayaan mo yung anak mong mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang asawa. Paano po, biyuda na ako? Pasensya kayo. Once upon a time, naging first lady na kayo sa bahay ng inyong asawa, hindi kayo dapat first lady sa bahay ng inyong anak. Ang first lady sa bahay ng inyong anak ang inyong manugang. Hindi pwedeng reyna na kayo doon, reyna pa kayo sa sarili niyong tahanan. Nakadoble kayo, merong nawalan. Diba? Isa-isa lang Kaya maraming mga magbiyanan hindi magkasundo Nag-aagawan sa trono. So ano yung rule? O nakikitira kayo sa bahay ng nanay nyo, wala kayong magagawa, nanay nyo reyna doon. Diba? Pero may edad na ang nanay ninyo. Kinuha niya na siya at sinama sa inyong bahay, which is right to do, tama yan. Pero dapat naman yung mga may edad ng mga biyanan, ibigay nyo na ang korona sa inyong manugang. Bahay yun ng inyong anak, ang reyna doon ng inyong manugang, hindi kayo. Alam nyo, kung susundin lang natin yung Biblia, hindi magulong buhay. Kasi lahat lulugar sa tama. Dapat nasa tama tayong lahat. Titus 2:4-5. Train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. So ano daw ituturo sa mga younger women? Anong itinuturuan ng mga seminar? Assertive behavior. No? Yung sobrang independence. Kabaligtaran, ang sinasabi,
Train the younger women to love their husbands. At nakita nyo, nauna yung husband bago yung children. Marami naman dyan mga nanay-nanay, mula nung nagkaanak, nawala na ng lugar sa buhay niya ang kanyang husband. Para siyang manok, ang katabi niya ang kanyang mga inakay sa pagtulog. No? Gaano karami sa inyo ang guilty ng ganito? Maghunos dili kayo. Mothers, ang katabi niyo dapat ang inyong husband, hindi ang children. Nakapaligid na ganyan. Kaya tuloy ang husband, balisang-balisa, 2:00 ng umaga, hindi malaman kung ano-anong mga paraan ang gagawin. At sa tuloy pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, lumalabas na lang at sa ibang kandungan, nagkakaroon ng mga panahon. Paano yung, gising yata si ano, ba't yung kasi inilalagay sa kwarto niyong lahat ng anak niyo? Ihiwalay sila. Let the marriage bed be sacred. It's only for the husband and the wife. Kahit ang mga anak nyo, hindi welcome doon. Liba nilang may lagnat, may tigdas, gusto mong alagaan, pamisa-misan. Pero, wives, your loyalty, your time, should be prioritized for your husband. Kaya maraming mga kung saan-saang mga pugad pumupunta. Paano? Nalimutan na siya mula nung nagkaanak. Hindi yan tama. Sino sa inyo mga tinamaan dito? No? Dapat kayo mag-sisi. No? Kasi hindi mabuti ang ganyan. No? Lalo yung mga babae na mga pagod, lalong nagtatabi ng anak para pag ito na yung asawa, anak mo. Ano pong sinasabi sa Bible? Do not deprive one another except only for a season and only for times of prayer and then only upon agreement and after that you should come together again so that Satan will not tempt you. Sinasabi yan. Mahalaga yun. Meron kayong pananagutan sa isa't isa. Ano pa ang sinasabi ng Bible sa early adulthood? Proverbs 17:6. Children's children are a crown to the aged, and parents are the pride of their children. Ano sinasabi sa mga magulang? Live in such a way that your children will be proud of you. Kasi ang parents, pride ng children. Nakikita ka ng anak mo, pasuray-suray. Pasabit-sabit sa mga bakod, pati jeepney dumadaan, sinusuntok. Siyempre, hindi kayo pagmapuri. Tapos yung nanay niya, naglalakad sa kalye, sinisipulan ng mga lasing. Hindi na ipagmamapuri. Kaya meron tayong pananagutan na mamuhay ng tama para ang mga anak natin, ipagmalaki tayo. Hindi yung pagmamalaking yabang, kundi yung proud sila na tayo ang magulang, itinuturo. Hindi nasan dyan ang nanay mo, one of them. Hindi ka maituro dahil ang nunal mo, ang laki-laki, palipat-lipat dito. Nahihiya na siya sa mga kaklase niya. So, be your children's pride. Pananagutan din natin yan. And of course, Proverbs 22 verse 6, balikan natin, train a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Pagka hindi nyo tinuruan ng pagiging makadiyos, ang bata habang maliit pa, mag-ipon-ipon na kayo ng either pampiyansa, diba? Pantubo sa ospital, o pantubo sa punerarya. Kasi, yun lang mga pinupuntahan ng mga matitigas ang ulong mga tao. Kaya kailangan, unahan, turuan. Ano po sinasabi sa mga young adults, lalo yung mga young married, train your children. Train your children. At ano pa sinasabi maging sa kababaihan? Proverbs 31:15-18. Ito po yung description ng isang napakahusay na babae. She gets up while it is still dark. She provides food for her family and portions for her servant girls. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Yan daw po ang description ng mahusay na young mother. Maagang gumising. No? Hindi yung 11:00 na ng tanghali, tulog pa, masakit tuloy ang ulo paggising, punong-puno pa ng rollers. Nakakait ng ulong makita. No? Sabi, she gets up while it's still dark, at siya ay nagpe-prepare ng food para sa kanyang pamilya. At hindi dahil wala siyang katulong, marami siyang katulong na babae, and portions for her servant girls. Portions, maaring food portions nila, o work portions nila. Ito mga gagawin mo ngayon maghapon, bining, ito.
Marunong siyang mag-delegate. Marunong siyang magnegosyo. Bumibili siya ng lupa, tinataniman niya ng halaman, at malakas ang kanyang bisig. Hindi siya yung pag nakita ng ipis, hinihimatay. Malakas siya, malakas ang loob. At siya ay tumutubo ang kanyang mga negosyo. At ang sabi, her lamp does not go out at night. Mahalaga po sa Israel yung kanilang night lamps na merong oil. Ayaw ng mga Israelites pag gabi dumidilim ang bahay nila kasi ine-equate nila yung dilim sa impyerno. Ayaw nila na madilim. Kaya napakalaking kapintasan sa babae na alas 2 ng umaga namatay ang ilaw, bakit? Wala nang langis. Marunong siya mag-budget, marunong siya magplano, hindi yung gutom na mga tao, tsaka pabibili ng kakainin, yung kung kailan isusuot ang damit, tsaka hinahanap kung saan-saan at tsaka paplantsahin, yung areglado ang buhay niya. Her lamp does not go out at night. Ano pa po sabi ng Proverbs 31:24-28? She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Kaya niyang pagtawanan na ng enrollment kasi meron na siyang nakatabi. Kaya niyang pagtawanan ng pagtanda kasi meron na siyang nakatabi. Kaya niyang pagtawanan kahit ang oras may mga sakit ng mga anak niya, meron siyang pampa-hospital, meron siyang pambili ng gamot. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household. Hindi ang pinapanood niya ay buhay ng may buhay at pinapakialaman ng kung sino-sino, kung sino ng nobyo ni ganon, naghiwalay na ba si ganyan at ganyan. Ganon. And she does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. And her husband also, he praises her. Can you imagine, pagising ng mga anak mo, nakita yung nanay sa niya, blessed. Hindi yung, wala pa pagkain dito. Diba? Wala kaming makain. Nasaan yung damit ko? Nasaan yung sapatos ko? Hindi alam ng nanay. No? So, anong sinasabi dito, lalo sa mga young wives? Be fruitful while you're old enough. Be fruitful while you're young enough. Because sometimes, when too old ka na, hindi mo na rin magawa yon. So, while you're old enough and young enough, do it. Napagsasabay pala ng isang babaeng makadiyos ang karir, ang negosyo, ang pagiging wife, ang pagiging mother. Magaling lang siya mag-manage ng time. Wala siyang sinasayang na oras. Ano pong itinuturo ng Bible sa adulthood? Gaano karami po sa atin dito ang pang-children yung dapat pakinggan? Diba? Pang-youth, pang-young adults. Ito, adulthood. Proverbs 17:6. Children's children are a crown to the aged. Nabanggit na natin ito kanina. And parents are the pride of their children. Kung kayo po may mga apo na, enjoy your crowns. For enjoyment. Mga anak, to enjoy these crowns, huwag niyong gawing taga-alaga ang inyong mga magulang ng inyong mga anak. No? Mga lola at lolo, dapat ang pag-aalaga niyo ng mga apo kung kailan niyo lang gusto. O kaya kung emergency lang. Hindi yung inalagaan nyo na yung mga anak nyo habang buhay, ngayong tumandat nagkaanak, mag-aalaga na naman kayo. Makakalaya lang kayo pag kayo'y inilagay na sa kabaong. Parang mali yata yun, ano? Yung retirement ng ating mga magulang, well-earned yan. Kaya huwag nyo silang bigyan ng obligasyon na alagaan ang inyong mga anak. Pamisa-misan lang. Pag gusto nila o pag talagang kailangan, pero hindi dapat duty. You should set them free so they can enjoy the rest of their days without much responsibility. Kailangan, nakikita natin yan. Ecclesiastes 1:16. Look, I have grown and increased in wisdom more than anyone else who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. So ano po sinasabi dito indirectly ni Solomon? We must all increase in wisdom. Pagtanda niya, sinabi niya, I am full of wisdom. Dapat ganon din tayo. May pinagkakatandaan. Hindi yung error 15 years ago, error pa rin ngayon, parang walang nagbago, parang walang natutunan. Nobody is too old to learn. And nobody is too old to improve his or her ways. Isaiah 46 verse 4. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and will carry you. I will sustain you and will rescue you. This is God's promise to us. Kahit sa pagtanda mo at sa pagputi ng iyong buhok, ako ang magsusustena sa iyo. Ako ang magbubuhat sa iyo kung kailangan. At ako magliligtas sa iyo.
Kaya huwag po tayong matakot tumanda. Maraming tao natatakot na tumanda. Baka daw wala nang mag-alaga sa kanila, wala nang mag-ingat sa kanila, wala nang magmahal. Ayun ang Panginoon. Mula ipinaglihi ka. Hanggang isilang ka. Hanggang ikay maging bata, hanggang ikay maging kabataan, hanggang maging young adult, hanggang maging senior adult, nandun pa rin ang Panginoon. 2 Corinthians 4:16, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Napasama pa tayo. Huh? Huh? Sabi, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed. Day by day. Araw-araw, kada araw, nire-renew ka ng Diyos. So yung tumatanda ka sa itsura, tingin lang yan ng tao, hindi yan ang nakikita ng Diyos. At ang Diyos, patuloy kang isusustain. Huwag tayong matakot tumanda. Maraming tao po, takot tumanda. Bakit? Wala ba ang Diyos pagtanda natin? Di ba natin siya makakasama? Is God's hand too short to reach the needs of those who are advanced in years? No. God is with the aged. God is with the aged. At alam niya ang pangangailangan. Lalong-lalo kung tayo po ay may pinagkatandaan, namuhay tayo sa tama. Yung old age, panahon ng harvest dapat Panahon ng harvest yan. Kaya mga anak, maawa kayo sa inyong mga magulang, kung may mga edad na, sila pa rin ang pinagtatanim nyo. Dapat, nag-harvest na sila. Mga mabubuti nilang ginawa ay hina-harvest na nila. Bigyan natin sila ng panahon na mag-enjoy ng ganong mga harvest. Huwag na natin silang bigyan ng maraming mga pasan at mga suliranin. Kung may konting property, halimbawa ang inyong tatay, ang inyong nanay, may edad na, sulusulan nyo na ibenta at gastahin niya sa sarili niya. Huwag yung panayantipid nyo para pag namatay siya, manahin nyo. Kaya mga magulang, kung meron po kayong konting property, enjoy it. It's God's gift for you. Hayaan nyo yung mga anak nyo na magpundar ng mga sarili nila. Mga bata pa sila, kaya pa nila yan. Pero hindi yung tinipid ng tinipid, pati gamot hinahati sa gitna para dumami. Tapos may property naman pala para lang mamana ng manugang nyo. Di ba? Kung minsan nga, hindi nyo pakilala yung magiging manugang nyo dahil single pa yung anak nyo, namatay na kayo, yung hindi nyo kakilala, nagmana na tuloy. Tapos, hindi bali sana kung hindi nyo tiniis yung sarili nyo. You should enjoy. Dahil yung old age is gift from God. Bakit pinahaba ng Diyos ang buhay nyo? Para kayo pagdusahin? Parang hindi naman yata ganun yon. Pero kung minsan marami tayong mga pamamaraan, hindi tuloy natin na-enjoy yung bigay ng Diyos. May ibinibigay ang Diyos, enjoy yan. We always tell people, above 70, above 80, kung meron na kayong property, lalo't medyo kapos kayo ngayon, sell. Para nyo ma-enjoy. Hindi yung iiwan ninyo na ganyan para sa iba. Every generation must strive for itself. And every generation must plant for itself. Yung itinanim nyo, dapat anihin nyo rin. Huwag kayong sobrang mga martir. No? Kasi hindi natin na-enjoy yung grace ng Diyos. Because as old people enjoy these things, napapasalamatan nila ang Panginoon, naaalala nila. Hindi yung mamamatay na lamang, puro pa sama ng loob ang kanilang nasa dibdib. Old age is renewal also. Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Siyempre, maraming shades of meaning yan. Pwedeng physical strength, pwedeng emotional strength, pwedeng spiritual strength. But there's one thing sure, those that hope in the Lord will renew their strength. So, mahalaga yung lapitan at kilalanin, lalong-lalo kung nagkakaedad na tayo. The old can be like eagles. They can soar. O siyempre, pagkatapos ng old age, ano pang kasunod? Di, death. Alangan naman, walang death. Siyempre, kasunod yon. Huwag tayong malungkot. Because it's a door, an entry point to another degree of enjoyment with the Lord. Kaya sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and be at home with the Lord. Sinasabi diyan, if you're away in the body, meaning spirit mo umalis sa katawan, you're at home with the Lord. So hindi ka dapat masyadong matakot sa death. Alangan namang 134 ka na, buhay ka pa. Meron po tayong isang ipinalangin, dinalaw ko yung isa nating matagal nang minamahal na member.
may edad na. So, kung inang, ano ba ang inyong panalangin? Sabi, ipanalangin mo naman kunin ako ni Lord. Sigurado kayo? Sigurado na. Sure na ba kayo sa salvation nyo? Talaga, ang tagal-tagal na sure. Sabi ko na sa anak, payag na ba kayo? Ganito daw gusto inang na prayer. Opo, kung yun po ang gusto niya. Siya, ipanalangin natin. Siguro yung nakarinig na weirdan. Diyos ko, kunin mo na po siya. Yun ang gusto no? At saka talagang bedridden na, hindi na makabangon. Ano pa? Pupunta na sa Lord. Hindi masama yung prayer na yon kung sure ka sa salvation. No? Kaya dapat sure. Sabi, to be absent from the body is to be at home with the Lord. Huwag na natin bigyan ng maraming drama yon. If a person lived a full life up to old age, hindi na dapat ipinagluluksa. Ang nakakalungkot talaga yung ang liit-liit pa, bata pa, kinuha na. Kasi marami pa dapat siyang maranasan. Pero God still knows more than we know. So ipagtiwala pa rin. Pero between a young person and an old person, pagka old, dapat siguro may musiko na talaga pagka ililibing, yung tantara-rarara. Talagang nag-e-enjoy ka dahil, pero uuwi na sa Panginoon, huwag lang tugtog cha-cha dahil baka hapon na hindi pa kayo nakarating dahil may atrasyon. Basta ang buhay niya, nabuo niya. Nagkaroon siya ng childhood, ng youth, nagkaroon siya ng young adulthood, tas adulthood. Ano pa bang gusto niyo sa buhay? Tapos, na born again ka pa, naligtas pa yung kaluluwa mo, to be absent in the body, to be present in the Lord. Kasama natin ang Panginoon. Nakita niyo ba? Kaya tayo, we went through the motions of these many verses. From conception to death. There is not 1 second that God is not with you. At, there is not 1 second na wala siyang utos. Dapat sundin. May instruction, may promise, lahat yon dapat serious tayo. At syempre, kasama natin ang Panginoon. Anytime na mangyari during that lifetime, yung spiritual rebirth. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kung nangyari ng bata ka, o youth, o young adult, or very senior adult, you have a new beginning. A new spiritual beginning. That's why death becomes gain. God is the source, the sustainer, the beginning and end of life. And God is with us at all times. In all circumstances. In every stage of our lives. Sabi niya sa Joshua 1:5, pangako niya sa kanya at sa atin man, I will never leave you nor forsake you. Don't you ever feel forsaken or alone. Hindi yun totoo. But also be watchful. Be conscious and be accountable. Ecclesiastes 12:14. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Child of God, whether you are a young child or an old child of God, feel safe. Feel protected. Feel loved. Because you are never alone. God is always with you. Heavenly Father, thank you for this truth. Thank you, Lord, that you're interested with us from conception to death of the body to rebirth of the spirit. Walang lugar na pwede naming akyatin na wala kayo ron. Walang kalaliman na pwede naming lusungin na wala kayo ron. Walang kalawakan na pwede naming liparin na wala kayo ron. Maging sa kalabas-labasan ng malayong kalawakan hanggang kaloob-looban ng aming puso, naroon kayo. We thank you, Lord, that is how present you are in our lives. Na hindi kami talaga nag-iisa. Unmask the work of the devil. Reveal, O Lord, expose the deception of the evil one when we are tempted to think that we are alone. And because of that, we're tempted to think that we should be lonely. Lord, always make us remember that you would never leave us. You never forsake us. In life or in death, in health, in sickness, laging nandun kayo. More than the wife or husband na pinapangakuan namin nangangako ng ganito, naroon kayo. Salamat, Panginoon, interesado kayo sa aming buhay. Salamat po, interesado kayo sa bawat aspeto ng aming buhay. Bawat panahon, turuan nyo rin kami, Lord. Nakilalanin kayo, parangalan kayo,
sundin kayo sa bawat panahon ng aming buhay. We celebrate life. We celebrate goodness. Sa aming mga nakaranas na mangulila sa mga sumakabilang buhay na mahal namin sa buhay, ipaalala niyong nandyan kayo. Comforter and friend namin. At sa amin, Lord, ng mga natatakot na mamatay, ipaalala niyo rin, kayo ang unang-unang bubungad sa aming paningin pag kami ay dumilat sa kabilang buhay. Ang mukha niyong una-una naming makikita at ang kamay niyong unang-unang aakay sa amin, kaya wala kaming dapat ipangamba. Turuan mo kami magtiwala. Turuan mo kami maging mapayapa. Mga kapatid, sa ilang saglit, patuloy tayong manalangin. Namnamin ninyo kung ano man ang mensahe ng Panginoon sa inyo. Ano man ang paalala, ano man ang babala, ano man pampalakas loob ang ibinibigay ng Panginoon. Ating namnamin. Bawat isa sa atin, kinakausap niya. He is here. Be blessed as you ponder God's personal message to you.